At dahil nakatanggap nga tayo ng ayuda ngayon mga mare, kaya samahan nyo naman ako sa akin mini vlog. At eto na nga mga mare, kagabi nga lang ay nakatanggap nga ng message ang asawa ko galing sa mga katrabaho niya. At dahil nga sa December ay may gaganapin silang Christmas party sa kanilang trabaho. Syempre mga mare, itong husband ko naman ay gusto niya naman ng bagong damit at bagong sapatos. Kaya mga mare, syempre malungkot tayo ngayon dahil hindi tayo kasama sa budget. Matagal na rin niya gustong bumili ng sapatos kaso nga kulang sa budget. Kaya ngayon mga mare, pagbigyan na natin at para naman maging pogi naman siya sa araw ng Christmas party nila. Minsan lang mangyari yun sa isang taon. Kaya pagbigyan naman natin, isang taon din siya naghanap buhay, kaya ngayon isang araw lang rin naman gaganapin yun. Ibig ko sabihin mga mare ha, isang taon sila nagtatrabaho at pagdating ng December ay yan ang gaganapin nilang Christmas party. Alam niyo naman pagdating sa construction worker, yan ang kasayahan nila ang makatanggap rin ng bonus at 13-month pay. Kaya ito si Mr. masyadong excited. At dahil nga may ayuda, syempre nakakupit naman tayo ngayon. Yun nga lang mga mare, budget meal lang, pangkain lang talaga ang nakuha ko. Pumunta na ako ng Talipapa at bumili nga ako ng manok sa halagang 180. Siyempre mga mare, bago ako pumunta ng Talipapa, isip-isip muna ako kung anong lulutuin ko na naman at paano ko gagawin. Habang naglalakad ako papuntang Talipapa, ay naisip ko nga magprito na lang ako ng manok. At ito naman talagang pinakapaborito ng mga anak ko. Lalong-lalo ng bunso ko. Tuwing magluluto ko ng fried chicken, gusto ko talaga magaya yung chicken ng Jollibee. Siyempre, alam niyo naman ang chicken ng Jollibee, masarap, juicy, malambot. Basta, masasabi ko talaga masarap. Yung talagang pinaka-paborito kong chicken joy. Pero sa ngayon, hindi muna natin magagaya yan. Dito muna tayo sa kanto-kanto kong chicken joy. Pero wag ka mga mare ha, malasa rin kaya yung mga sa kanto na chicken joy. Pag 100 pesos nga ang budget ko sa ulam, chicken joy na lang ang binibili ko ng kanto. At least 15 pesos, makakakain ka na ng maayos. Siyempre, kapag ganyan ang ulam, hindi mawawala ang kanin. Kailangan ang kanin ay masarap din. Alam niyo mga mare, may kwento ko dyan sa chicken na yan. Hindi ko alam kung nangyari na ba sa inyo to o sa akin lang to nangyari. Naalala ko kasi yung anak ko, yung bunso ko anak. Tapos sa panahon na yun, ang trabaho talaga ng mister ko, construction pa rin. Pero wala siyang overtime. Tapos ang inuwi niya sahod sa isang linggo, 3,000, 3,500. Ngayon, yung 3,500 na yun, pagkakasya namin. Minsan matitira doon sa 3,500 na yun, 500, 300. Kasi nga ibabayad namin sa mga utang namin. Hindi pa kami makabili ng bigas niyan. Alam niyo ba mga mare, ang gagawin ko, intayin ko pang kinabukasan para makautang ko ulit sa tindahan. Mula nagsama kami ng asawa ko, construction worker na talagang trabaho niya, pintor. Basta maganda din naman siya, lalong-lalo na pag may OT. Pero pag walang OT, talo ka rin talaga, lalo na kung malayo ang lugar. Hindi naman nakakaya maging construction worker ang asawa mo. Proud pa nga ako kasi kahit lulubog lilitaw lang, ang importante na ibibigay namin ang kailangan namin sa mga anak namin. Hindi nga lang yung talagang mga mamahalin ha, basta yung kaya lang talaga. Ayun na nga mga mari, nakalimutan ko tuloy ikikwento ko sa inyo. Kasi naisip ko bigla, baka naman mapanood to ng mga kalahi ng asawa ko, editigi ako nito. Kaya ito na lang ang panoorin nyo. At ito nga, naluto na nga. O, di ba? Lasang Jollibee rin naman pala. Sige na mga mari, thank you.